Ngayon marami pong lugar na nag-declare na ng state of calamity at ang Mm. pagresponde as usual, talagang dumagsa ang mga food packs at kung ano-anong relief goods. Ano so far ang impression niyo dito? Ito ba ay parang too late, too little, too late? May of course merong ano 'no, merong mga nakita natin mga local government officials na nag-ano 'no, tumulong pero talagang ano, nagkukulang pa rin 'no. Halimbawa, merong mga, local government unit na parati namang dinadalaw ng baha pero parang nananawagan pa raw ng mga increased rubber boats. So hindi ko maintindihan bakit hindi kailangang i-program na yon. So total predictable naman na sinabi naman na magkaka-La Niña, hindi ba? So Mm. hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkukulang pa samantalang they can already prepare for it. Mahalaga kasi yung preparation, eh. And Mhm. you can actually also, prevent further damage by, having enhanced preparation. Pero tila taon-taon din 'pag may bagyo, nagkukumahog mag-distribute ng relief goods, magligtas ng mga tao ang Mm. atin pong pamahalaanan ho. Oo, totoo 'yun 'no, at saka nakakaano kasi, nakakaawa yung mga nasa evacuation centers 'no. Bagamat nakikita ko improve na kahit papaano may mga ano na 'no, may privacy na kahit papaano, pero sana ano mas systematic sana. Mm. Mm, okey. Ngayon apektado ho yung pagbukas ng klase ano ho, sa Mm. Lunes sa karamihan ng public schools kasi ginagamit ngayong evacuation centers ang ilang eskuwelahan. Ito po ba'y makakaapekto na naman sa school year? Baka atras-abante na naman tayo ng pagbubukas ng klase. Oo, oo kaya nga, hindi ko rin alam kung, kasi may mga nagsasabi dapat daw bawat LGU may evacuation center. Hindi naman kailangang mag-reinvent pa ng wheel, baka naman merong mga lugar na puwedeng designated. I'm sure yung iba may gano'n na, 'no, designated evacuation center para hindi masyadong gamitin yung mga eskuwelahan 'no? Ngayon, Dr. Jean, ang ibang lugar ho, lalo na ho yung Metro Manila, maaga pa nag-declare ng state of calamity. Kayo Mm. po'y nasa Senate Economic and Planning Body dati na office. Ngayon, ano ho ba, parang sabi nila, susi yan sa paglalabas na naman ng pondo. Mag-e-eleksyon. Hindi ko kaya maabuso naman itong mga calamity fund releases na ito. Tama, kaya ako nananawagan ako na bagamat, yung, calamity fund o pag-declare ng, national calamity ng calamity sa isang lugar ay, susi 'no sa pagdaloy ng pera, ng alokasyon. Ano rin, kailangan din bantayan ito ng civil society, ng mga mamamayan, kasi nga maaari rin itong magamit dun sa paraan na hindi dapat pang-calamity. Alam mo naman maraming creative ano 'no, creative ways para yun ay magamit at, kasi ano, kailangan din ng accountability dito 'no, at Mm, kailangan hindi lang din para magamit siya tuwing kalamidad kundi tama ba ang paggamit 'no. mm. Halimbawa kung meron kang evacuation center, maganda ba ang mga pasilidad nito na may dignity naman yung mga taong nasa evacuation center? Meron bang hygiene kit para sa mga kababaihan halimbawa? May pasilidad ba para sa mga buntis at mga bata? Sana gano'n, hindi lang yung ang nakikita nila sa kalamidad ay magbigay ng tulong. Ang sabi ko nila mukhang problemang paulit-ulit din yung ating mga drainage system na Mm. napaka, barado at tuloy sobrang bilis bumaha. Mm. Pinagyayabang ho yung dami ng infrastructure projects daw. Hmm. Totoo. Kasi ang infra, kailangan ano rin, masusing pag-aaral din kung ano yung, kumbaga ano yung maximum na makukuha natin out of the investment that yung iba diyan inuutang pa natin, 'di ba? So kung dapat lahat na ng paraan para maging, sustainable yung isang infra para halimbawa, ito bang infra na gagawin natin makakapag-prevent siya ng further flooding, hindi lang magiging daan para malayang punta sa isang lugar ang ating mga mamamayan. Sana kasama yon 'no? I'm sure meron tayong mga environmental impact assessment, 'di ba, sa mga infrastructure, projects.